Maayong buntag kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMND XDR o IFM ug nanukad kita dinhi sa Sunburst Fried Chicken ground floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. As usual, anaa kita sa live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. It's another Sunday morning og hinatonta nga moban mo kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon sa usa ka public affairs program dinhi sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan ug ingon man tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte, and alang sa ato ang mga viewers all over the world nga ni-like kanunay sa atong webpage Kapihan sa Dipolog. Thank you so much for your support. O ingon man sa atong mga sponsors, no? So, karon February 10, 2013, Kung Hee Fat Choi. So, sa Chinese New Year man karon, so hinapunta nga according to the Chinese food nga kuan kanang tinuhuan, hinapunta nga maayo ra pud atong mga panglawas o ingon man hatagan kitag mayong daghang mga blessings sa ato ang labaw nga makagagahom. As usual kay atong giampo sa kanunay nga kita malungtad ra usab dinhi sa atong panginabuhi ug we will enjoy life as we travel the road of life, no? Sa ato pa nalipay usab kita kay anian ang sab kita sa ato ang kapihan sa Dipolog. Last Sunday we were not able to air our kapihan sa Dipolog because of technical difficulties. Dayon nag-sabbatical leave na lang pod ang mga hosts, no? So this time around, as usual, we'll bring you the latest mga updates, information alang sa atong mga katawhan nga naminaw, nag-view sa ato ang live streaming, hinapunta nga katong tuwa sa layong lugar, tuwa sa laing nasod nga kanunay ga-monitor sa ato adire, manghinatot sa usab kita nga maayo ra pud sila kahimtang karong panahon na. So sa naandan kini ang inyong regular anchor and host nga si Edith Pahintito mo mingon kaninyo nga maayong buntag ug hinapunta nga ana kamo karon sa maayong kahimtang. Good morning ug happy birthday. Ako sa ning unon Paul, ha. Good morning and happy birthday to Merily Mayor Timunan. Mayor, ha? Merily Mayor Timunan, ang atong librarian diya sa Zamboanga del Norte Provincial Library and Information Center. Kung Hee Fat Choi, and happy birthday to you. Greetings coming from iyang loving husband, si Temyong, iyang mga anak nga si Hupya, si Maika, si Luisa. Also, good morning and happy listening to Merla Boyore diha sa ato ang HRMO sa Capitol, no? Provincial Government of Zamboanga del Norte. O gingon man kang nung Hinaro og nang Ilina sa Sitio Balabag, Barangay Gulayon ning Dakbayan sa Dipolog. Good morning also sa atong mga fans diha sa Barangay Ulingan, si Julito, si Angging, si Hazel, si Jollibee, si James, no? Diha sa Barangay Ulingan. Salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw kay daghang kaayong mo-miss nato dayon, no? Dayon ingon man advance happy birthday ngadto kang Leila Atienza Garcia, ang tag-iya sa Biko diri sa Kapihan sa Dipolog, o kanunay nang gasuportar nato kung bisita nato si Governor Rolando Yebes. Adunay Biko gikan ni Leila Atienza Garcia nga lamian kaayo. So iyang birthday karong February 12, that is Tuesday, no? So advance happy birthday ngadto kang Leila Atienza Garcia. Greetings coming from Rosario Hiramis, kang Raquel Puchotorena, kang Jessica, kang kinsa pa to, Josephine, si Venus, and all others nga mga kaila o parentihan ni Leila Atienza Garcia. And also akong pasalamatan gayod ang ato ang mga kauban diri sa atong kapihan sa Dipolog. Ang gadala sa ato ang live streaming si Silbert Bundoyano. Good morning, Silbert. Thank you so much for coming. As usual,
nga mo higdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Alang sa dunay mga laptop, mga netbook, mga iPad o uban pa nga mga high-tech nga mga gadgets, as long as na amoy wifi dia sa inyo, na amoy kanana ang smart bro or kanana ang globe nga bro, na ana diha siya makita ninyo ang ato ang live streaming karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolog, o mo lantaw pud mo sa YouTube kapihan sa Dipolog gihapon, na diha atong mga previous editions no tanan sa kapihan sa Dipolog with the different guests kada Domingo nga tanan. Og ingon man, salamat nga to kang Tax Ilumba nga nagdala sa to radio broadcast sa DXDR FM. Salamat kayo Tax Ilumba. Si Danny Loo di nato kalimtan dito sa istasyon, kay og pagngan ni Danny di punta katingog. Salamat kay Danny Loo. Og ingon man si station manager Richard Villaronte. Thank you so much. So, ani-ana atong ubang mga guests, pero ayhan nato ni sila patingogon, ato lang i-acknowledge din nga naabot sila, then ato tas commercial ni Paul James kay daghang guest karon butaga. Paul, take it away. Okay, daghang salamat din og morning sa itong mga sutin TV Binaos, itong programa kapihan sa Dipolog Live, Murukadros, Sanders Fried Chicken, Hotel Camila 1, John Luna Street, Dipolog City. Ang kapihan sa Dipolog, mapasalamatan sa itong mga sponsors. Salamat nga sa Wilson and Elite Ferraron Chicken and Hog Bar sa may bypass road sa Dipolog City. Alas sa inyong mga order sa lechon, yung mansab sa mga kanaang mga pagpaligya sa inyong tarang mga klaseng kahayupan, pangitaalang si Mr. Raymond Ferraron sa may bypass road sa Dipolog City, ang Wilson and Elite Ferraron Chicken and Hog Bar. Janus Marketing, alam sa problema sa inyong mga sakinan, diferensya sa piyesa sa binuusa nga brand. Ato ang Janus Marketing, alam kanimutan sa may Quezon Avenue, fronting sa may Top Pension, pagkitalang si EBC President Honorable Janus Yu, nimutan sa may Quezon Avenue. Pwede tawagon sa phone number 212-1148. Kang Honorable Roberto Y. Uy, former mayor sa Dakbayan sa Dipolog o candidate for governor sa Zamboanga del Norte. Kang Honorable Evelyn Uy, City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable Apple Marie Agulong, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Natusab kang First District Congressman sa Zamboanga del Norte, Honorable Seth Frederick Bullet Halusos. Salamat kay sir sa inyong pagsuporta sa kapihan sa Dipolog. Lakip na sa nagpatuloy pasalamatan si City Vice Mayor Sanin Olvis Angeles din sa Dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable Kini Valong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills Development and Public Service, sa Sub-Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry ug City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Kanunay nagpaminaw og suporta si Attorney General Jojo Napikit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Third Assistant Floor Leader sa Guriang Panglungsod ning Dakbayan. Si Miss Melody Hamura Tolin, sa Mayority Candidate sa Labour Party dito sa Salog, Zamboanga del Norte. Ma'am Melody, daghang salamat. Iman ang Everglass and Construction Supply. Dealers lang sa quality glasses and architectural aluminum products. Na kanila ang tanang klase sa casement windows, sliding doors, windows slide up, ang mga windows sa steel casement, jealous windows sa glass tent, swing doors, roller blinds, storefronts, vertical blinds, frameless door, horizontal blinds, aluminum cladding or PVC folding doors. Bisan unsa ang klase, basta aluminum o bisan unsa sa inyong pinanglan sa inyong panimula o sa inyong construction, may ito ang Everglass and Construction Supply. Ang Everglass and Construction Supply ang nakalimutan sa may Comelia Building sa Bonifacio Corner, Calibo Street, Dipolog City. Dili matawag sa telepono 212-5411. Pangitaalang si Miss Gina Hondaniro Daimil, ang manager sa Everglass and Construction Supply. Iyon masab, salamat nga ito sa Gloria di Dapitan o gawa na ang Fantasyland, the only Disneyland theme park di Visayas of Mindanao. Iyon man ang Dapitan Aqua Marine Park, ang Gloria di Dapitan, iyon man ang Fantasyland o Dapitan Aqua Marine Park, gipanagyahan kayo ni former Congressman Romeo Donong Halosos. Kang Honorable Rolando E. Yebes, ng Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, daghang salamat. Kang former 2nd District Congressman o karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa Dakbayan sa Dapitan, Attorney Rosalier L. Barinaga. Ang Seafoods House, specialized kini sa fresh and mouth-watering seafoods, nimutang sa may Barangay Bara, naman sab sa may Santa Filomena Highway ning Dakbayan sa Dipolog, ipanagyahan ni Attorney Clyde Naong. Ang Dipolog Rose Kindergarten School nagdawat sa mga preschoolers aron sa pagkat-on ang mga kabataan, malantip ang ilang mapangisip ayon man maayon pamatasan atong mga gagmayng kabataan atong enroll nga sa Dipolog Rose Kindergarten School. Ipanagyahan og gidumara ni Miss Rosario Manlosa, namutang sa may Lapu-Lapu Street sa Dipolog City.
Alang sa dugang impormasyon, pwede tawagan sa telepono 212-3639. Inguman ang Metro Shoppers na maligas sa kanilang mga butang alang sa imong panimalay, opisina o kasi imong negosyo sa barato kayong presyo. Ang Metro Shoppers ang kalimutan sa may Rizal Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Unya ay sa kumukalimot karong February 16 ngadto na sa 22 ang first turugtugan First International Gongs and Bamboo Music Festival din sa Dakbayan sa Dipolog. So natin mga international groups nga perform ang din sa Dipolog na ang Kongho and Bamboo Music and Symbols sa China, ang Persatuan Sini Budaya Sabah Malaysia, inguman ang Neuro Marchi sa South Korea, inguman ang Taiwan Bamboo Orchestra sa Taiwan. So din sila mo perform sa Dipolog. Inuban ang usab sa Philippine groups nga Bamboo and Gong Festivals nga din sa Bulgan sa Dipolog. First din sa Dipolog may tabo February 16 to 22. So sa dulang informasyon, pagkikita lang sa atong City Tourism Office o sa City Information Office ng Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much. Paul James, wala kay greetings sa inyong fans all over the world. Good morning day katukan Sir Aman Pasco, ang CEO sa ambibo.com. Ingaman kang Merino Virago sa USA o sa tanang na itong circular dapitan o katong Samnay. Okay, good morning. Kanunay sunod sa itong programa ang Kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Ako pong i-greet si Grace Aray sa Japan, si Tata Marilyn Rubio sa Malta, tapos si Jennifer o Walter King sa Northern Ireland, tapos si Engineer Crisostomo de la Cruz sa Saudi Arabia o si Lady dito sa Saudi Arabia, si Elizabeth o si Kinkin sa Chicago, Illinois, USA, si Bing Gonzales sa California, si Mrs. Erlinda Arnunag ato Provincial Librarian nga atoa karon sa San Francisco, California, USA. So mo to itong mga greetings dayon. Salamat ngadto kang Pinky Ruiz sa City Information Office. Ato lang ni palusot gamay before we will acknowledge our guests. Finally, Love Arts and Music 2013. Ang activities ni sa City of Dipolog, February 1, March 3 to 31. January 25 to 26, mao kato ang Western Mindanao Masonic Convention sa Top Plaza Hotel. And then February 4 to February 7, mao ang Diocesan Clergy of Mindanao Convention dito sa Dipolog Sports Center. So karon February 10 naman taron humanano, February 5 to 7, Mindanao Arts Festival, Andres Bonifacio College Memorabilia and Art Gallery. Tapos February 10 karong adlaw ganang buntag mao ang Million Volunteer Run sponsored by the Philippine Red Cross. Ngani anato diri ang atong chair sa Philippine National Red Cross, si Engineer Socorro Amak. At the same time siya may gadala sa Girl Scouts of the Philippines Zamboanga del Norte chapter, no? Dayon sa February 12 to 21 mao ang State Colleges and Universities Athletic Association meet. Region 7 and 9 will be billeted in Dipolog City. So ato ning abangan ni mga activities. February 14, Valentine's Day, musikahan sa Boulevard. Dalain nyo dito mga mga minahal sa kinabuhi, inyong mga uyab, mga bana, mga asawa, ug banpa dito sa musikahan sa Boulevard. Dito mo spend sa inyong Valentine's Day. It's a date, no? February 14 to 18, National Frisbee Competition sa Andres Bonifacio College Campus. So daghang po mga sports enthusiast nga naa ni karong mga panahon na. February 16 to 22, mao na ang Tunugan Festival. First International Gongs and Bamboo Festival, Dipolog Sports Center Boulevard. Katong giingon ganina ni Paul James. Then March 1 to 31 mao ang Women's Month celebration o March 2 Together Forever mass wedding. So mao kadto ang mga activities sa City Government of Dipolog alang sa atong mga katawan dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog o mga dumudoong ato kanang suportahan og ato ang lantawon kanang naa kay bibo kay nang kanang mga panahon na. Okay. Kay agi man ni sa Singapore 2030, no? 100 years celebration sa dakbayan sa Dipolog. Atong gipaabot dinhi ang atong mga panelists karong buntaga, si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, si Konsehal Ruben Ligorio nga I hope he's on the family way pod. Dayon si Mr. Ronilio Boili
nga atong gipaabot pod karong butaga bisag ulan si attorney kuan dire. Dayon atong gipaabot usab si kisa to ko mention Edgar, na si Edgar Surunda. So Edgar, good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog bisag kusog nga ulan. Ayan na to acknowledge ang atong mga guests karong butaga. Gar, go ahead. Okay, salamat din. Good morning, bisan ug ulan. Welcome to the program Kapihan sa Dipolog. Live gikan sa alas 9 ngadto sa alas 11 contact na sa Kabuntagon. Welcome world sa atong mga live streaming viewers sa atong kalibutan. Good morning, good evening, whatever the time today sa inyong lugar. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Live diri sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila Dalan General Luna ning atong dakbayan sa Dipolog. Kamo gidapit nga pagikuban ngadto na sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon o kini babati sa mga sibianan sa RMN Radio Mo Nationwide tataka RMN din sa dakbayan sa Dipolog ang DXDR og 94.1 IFM ing masab sa www.rmndipolog.woodley.com. So once again, welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Thank you so much, Edgar Saronda. Atong ipaabot diri once again atong mga panelists, si former Congressman Attorney Rogelio Matoy Barinaga, Konsehal Ruben Ligorio, ug si Mr. Ronilio Boyli. Dayon atong ipaabot usab ang lain atong bisita. I know she's coming because she confirmed her attendance this morning. Ang atong City Legal Officer sa Dakbayan sa Dipolog, si Attorney Lisa Jane Estanio. No, good morning po sa iyang staff nga si Viola Pino Adriatico, no? Adriatico Pino nabali. Okay, so Viola, good morning to you also. And finally, atong i-acknowledge diri ang mga guests nga na abot na karong butaga. Atong unahon, ladies first after men, ang atong as usual, the very active, no, nga mo'y chair sa ato ang Philippine Red Cross Zamboanga del Norte chapter. Dahil siya po'y gadala sa ato ang Girl Scouts of the Philippines Zamboanga del Norte chapter. So basta kini siya mo'y magdala, bibo kayo, successful kayo ang mga activities. Nga di karong buntaga volunteeran sila karong butaga dito sa Boulevard nya daghang kayo sa nga tanan nga mga participants. I'm speaking of Engineer Socorro Amak. Good morning, ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, everyone, and Konghui Patsoy. I'd like to thank everyone who joined the Million Volunteers Run this morning, although the weather was not so supportive. But people were so enthusiastic and they were there to run. They prefer to run to save lives. You know, a lot of people, when there is a disaster, they run for their lives. But with the Red Cross, we promote you run to save lives, not to run to save yourself, but you run to save others. Okay, so salamat kay ma'am. Thank you so much. Yung staff, ma'am. Kasi ngalan sa itong staff. My staff who's with me is the Girl Scout executive of the Girl Scout of the Philippines. She's now, she's new and she's very young. She's Army Caldosa. Thank you, Army, for coming to Kapihan sa Dipolog. And ato ang lain nga bisita karong butaga, kada imbitar nato dili gini siya musipyat gawas ug naay mga appointments sa importante kay sa gawas. Napasalamat kita nga nisalig gid siya kanunay nato dinhi aron ato usab siya nga ma-interview sa kanunay, no? Gabahin sa iyang mga kalihukan sa Philippine Drug Enforcement Agency, si Provincial Agent, PDEA Agent Chori Rocamora. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag sa tanan sa mga tigpaminaw. Salamat kayo sa opportunity. Gihatag na po sa PDEA. Salamat, may buntag. Okay, thank you so much. Let's start the ball rolling. Una, ari ko sa Red Cross, no? Will save lives, matod pa ni ni Ma'am Cora, no? You run to save lives, not run away to save your life. Okay, ma'am, how's the turnout of your Million Volunteer Run and what other activities of the Red Cross karong mga panahon na? We're proud to say, I think this is the first time in the whole Zamboanga del Norte and Dipolog City na we have this number of runners. We were able to register 4,803 runners this morning. Although we were given a target of more than 10,000 for the province of Zamboanga del Norte, but for Dipolog alone, we had 4,803 runners.
So I'd like to thank everyone who gave their support, and also those others, although they do not run, but they sponsor runners. And then the DepEd, the ZNPPO, the brigade, marag na martial law, lahat na, they really join us. So I'm so happy, and then we're all happy with all the support, and then they know what Red Cross is now, and we're proud to say Red Cross is here. We're always first, we're always ready, and we're always there. Thank you so much, ma'am. Mabalik ko gamay sa nahitabo nga baha diri sa Dakbayan sa Dipolog last 2 weeks ago nga kuan man to flash flood nga walay ulan kay gikan sa bukid. So, how's the Red Cross coping with rescue operations? I think we were mobilized that day when we get the alert that there is a flooded areas, especially at the back of Torno. We have Pulanco, Katipunan. These are the areas and some parts of the Pitan. And we gave our relief assistance the next day. It was an instant flash flood. And I'd like to assure the people that we have enough volunteers, although there are a lot of people here are also trying their best to join the Red Cross. We have more volunteers now than before, and the volunteers now are all trained because we have continuous training. We are having continuous training in the Red Cross because we see to it that people should be aware of how to serve people. So it's not all the time that there are people who will be there to run for you and save you. You must be able to know how to save yourself. So we're calling all the other municipalities who have not been trained under the 143 initiatives of the Red Cross to have yourself be trained. So that whenever disasters strike, now we do not know when they will strike, you are ready. Because not all the time, you will just have to call the Red Cross or the PDRRMC, CDRRMC, but if they're not there to respond to you at once and you don't know how to respond, I mean, anything can happen to you. So we're calling all the assistance and hope you will try to assimilate within yourself the importance of knowing the ABC of having to save you in every disaster and calamities. Okay, thank you so much. Good morning adto kang Director Asterio Saliot sa Agricultural Training Institute. Good morning to you, sir. And Kong Hee Fat Choi. Okay, ato tani PDEA Provincial Agent Jury Rocamora karong bago naa ka sa mga balita kay nakadakop ka, nakasikop ka dito og mga namaligya og mga illegal drugs dito somewhere in the south of this province, sa more particularly in Siocon, okay? So mangutana kita nga kahibalo man ta nga nakadakop ka dito o kini mo mga nadakpan, mga dagkong isda bapud ka kini kay siguro nakahibalo ka, nakamonitor ka or nakadungog nakadawat ba ka mga A1 information nga ang mga big fish daw diha mga inilara pod nga mga tawo. So nga biktima ang mga ordinaryo nga mga tawo, ilabi na mga kabataan. So how's it going there? Kumusta man? Katong atong operation sa Siocon, mao kato ang #1 drug group diri sa Zamboanga del Norte, ang Dawami Banggi Drug Group nga nag-operate particularly sa Siocon. Pero ang ilang area of operation mo extend nga do sa Labason, Kalawit, ug uban pang mga munisipyo nga Gutalak, Baligyan. So dako-dako ang ilahang scope sa ilahang operation. Then, ang mao nga operation, joint to siya sa PPEC ug sa Philippine Drug Enforcement Agency. Okay, so thank you so much. Matod mo, dunay nakaikyas? Dayon, identified ni mo tungto ang nakaikyas nga dayon, kinsa pod kaha ang mastermind ining pamaligya og mga illegal nga drogas ditong dapita? Ang kato nga mga grupo, nakuha na mo ang duha ka leaders, si Snani Dawami o si Lalang Banggi. Mo na mga notorious nga pusher nga mo kan po sila, dudan po sila sideline sa uban pang mga krimen tungod kay intertwine maning niya nga droga go sa uban nga krimen. Dunay nakikiyas ang asawa nila Lang Banggi pero nadakpan gabi na pod balik kay through warrant of arrest pinagi sa Siocon Municipal Police Station. Then usa na nga nakaikyas
Pero unfortunately wala siya makarga sa pagkaso kay wala masulod ang elemento sa ato ang pag-file sa kaso. Nonetheless, ang maong operation successful in part of the PDEA and the Philippine National Police lamang nanginaton kami atong ang local government unit to participate sa maong kampanya batok sa droga, but unfortunately wala mo sila makita, hindi sila visible atong panahon na. So, meaning to say, wala pa support gikan sa LGUs. Anang panahon na, wala ba pod mo nangayo og tabang sa mga LGUs ditong dapita kay dapat close coordination man between your office, police, and the LGUs concerned kay para man sa mga katawan nila. Ang maong panawagan indirect ni siya kay siyempre dili man ta mo tumbok gyud og usa ka munisipyo o usa ka area sa usa ka munisipyo kay mahadlok man ta nga ma-burnout ang atuang information. However, ang maong pagpalanog sa kampanya gipaagi na mo pinagi sa Provincial Peace and Order Council nga metanunta ang mga local government units, ang provincial government ug uban pang mga sikta sa atuang gobyerno, mga agencies o mga institutions sa concern sa kampanya batok sa any forms of criminality unta matabangan ang mao nga problema. Pero bisan nato sa kahuyang nato mga limitasyon sa atong operation, nagpabilin gihapon nga malawtayon ang atong kampanya diri sa Zamboanga del Norte dahil pinagi sa active support of the Philippine National Police and ming succeed ta sa mga operation. Okay, pangutana gikan Edgar. Okay, salamat Dut. Sir, good morning. Can we consider this now, sir, kining achieving kining pagkadakop sa imong gitawag nga dako nga operator sa illegal na droga gini, it's a big catch para sa PDEA. Dako ba ning kapiangan diyan sa sindikato sa illegal na droga dinhi sa ato sa lalawigan o sa imong area of responsibility? Dili lamang sa Zamboanga del Norte maong significant nga operation, pero sa tibuok to siyang region tungod kay kaning operation aning mga kaning Dawami Bangi drug group mo extend gyapon dito sa Sibugay, sa Ipil, dayon sa Recodo sa Zamboanga City. So mo nga regional ang iyahang operation niya. Tungod kay ang maong region 1 region wide man ang maong operation nila. So nahimo siya nga drug group sa tibuok region 9. Dako kay siya nga operasyon. So dakong kapiangan ni sa grupo sa mga nag-operate ng illegal nga droga dinhi sa rehiyon. Definitely. Ang ato ang mga suking mangsuyupay dito sa Gutalak, Baligyaan, Labason, Liloy, medyo napiang gyud sila, medyo nakuhaan gyud sila og konsumo. Pero doon na paghihapoy mga katungod kay drug group, doon ang gihapoy mga members kani nga mao nga grupo. Pero tungod atong duha ka leader, particularly si Nani Dawami, nakuha to siya og si kauban sa iyang co-leader niya si Lalang Banggi, nakuha sila. So kaning uban nga mga pushers nga mo angkat lang sila kaning mga membro nila sa Gutalak, Baligyan ug sa Labason, nawadan sila og source. I do not know sa mga sunod nga adlaw kung saan na po ang ilang lihok. One follow-up Yes, go ahead, last follow-up na ko. Sir, gikan na itong pagkitabo, wala na kayo nadawat ng mga calls, mga hulga, mga unsa diha regarding itong operation, labi na nga big cuts gini siya. Kaloy sa Diyos, wala man po. Ang ato ang hotline sa ato ang opisina, duha ka number na to, nakatag-katag mong gini siya. Dili lang sa media, kundi sa uban pa mga sikta sa eskwelahan, uban pa mga sa local government units. Siguro nakita nako atong napamatud-an nga kaning mga grupo nga atong gituhan nga mao imulaban nila sa mga kaning ang mga ethnic group nga atong na involve ani. Wala sila nagtuo o dili nila usa sa ilang part silang advocacy nga mulaban sila sa ilahang mga katropa nga nag-engage sa illegal nga pagpunligya nga droga. Okay, thank you so much, sir. On the other hand, kabalo man pud ta nga related ning drugs sa politics, no? So, I hope, we all hope nga siguro in the coming days, dili lang itong mga pusher mo madakpan ninyo, kundi katugid mismo mga financer, mga mastermind behind this illegal acts kay loy ka itong mga kabataan, kay doon naman yung mga reports gyud kasagaran gyud ini gyud mabiktima mga estudyante man gyud, no? So we are building the youths to become leaders in the future. Pero mao ni mahitabo labi na dito sa Triple SB kay gasaligban sila nga ang PDEA dili ako nung dapita
Kay, di ba, katong the last time nga diri ka, nga ingon ko nimo nga how about dito sa Triple SB, nga ingon ka pakitaan rin mong time. O karon nangalisan gyud noon sila ditong dapita, pero hopefully nga masakpan gyud nimo tong ang mga big fish dito. Sa matang sa pagpamaligya, o katungduhang nga ito nadakpan mo itong mga big fish. Pero kung ingon tag mga supporter siguro sa politics, ato pa nang gibisigahan, kay kung doon naman gani, hindi po na sila muhawid og droga. Dahil hindi po sa diretsyon nga mudawat sa kwarta. Kung doon naman gani. Nadyo na siya middleman. Kung doon naman gani. Pero nang hinautot nga wala. Ang hinautot nga wala. Ang mao nga kampanya kuan siya kaning ni ang mura to talagsaon tungod sa kalayo sa mao nga dapit nga mong giadto. Pero siguro sir, makaingon po ta nga during dapita sa ato second district, first district, medyo hinahinay na ba ang proliferation of illegal drugs kay nakakonsentrate naman po ka dito sa third district ko nakahigayon man ka, so meaning to say na murag wala na kaayo dire mga namaligya og mga drogas dito ra napita illegal drugs. Daghan gyapon kaayo. Nagkasubsob ang atong kampanya, nagkadaghan po atong nakitaan na diskubrian nga daghan di ay nagpayuhot og droga, daghan pong manggamitay. Gani bago lang po mi nakadakop na pud sa Dapitan City nga diha gud mismo ang opisina namo. Ha? Diha gani mismo sa Dapitan City diha sa mga ato ang mga pila ka Kitistingan day ka ato kay naman sa tungod. Kanunay man ning kitistingan ta, kanunay po sa una pa ning kitistingan hadin. Ato na palahutay nato ang atong kampanya. Okay, thank you so much. Dayon, nahiabot naman na rin atong lain nga panelist, ato po ni siyang i-acknowledge o ato po ni siyang patingugon kay gikamingawan po ning iyang tingog karong butaga while waiting for Attorney Liza Jane Barbaso Estanio, our City Legal Officer of Dipolog City. Good morning to City Councilor Ruben Ligorio nga just arrived. Kung Fatchoy kanimo diha. Good morning. Uy, good morning. Good morning, Hibot Tabatsoy. Tabatsoy Edit. Kapag pagabot niya, magyaway na ko. Yato sa kanamiga nga, hantog karoon ba palang yapon? Huwag paglubad, Jiki. Ano ba na? Jiki. Pero na yun. Kini mo yatong chairman sa Red Cross nga huwag paglubad. In love, gini kayo sa Red Cross. Hinggadwit na si Red Cross, himbali sa Red Cross. Matibiling ko na. Sa itong mga tigpaminaw, mayong buntag. Hibaw ko nga, nasungga na, no? Nato ang atong panag istoki sa wala mo istoki ba? Wala oy. Wala pa. Dahil pero yaman si yaman na atong head sa pilihan nila gumutala kay namang ko mga kaso po nga ihandulan. So kamo na lang mo tana. Mapaabot ko sa English kay akong gisahon kay gimingaw kag gisa. May mutla gyud tanan. So atong panawagan si Attorney Liza Jane Estanio kay namurag ikaw dagoy ang gisahon karon ni Attorney Ligorio. O na ingon siya kana ko no. So ma'am, dali na diri ma'am. Ni confirm man to siya natong karubutaga. Na amot lang si yan ang terminology dili na ako yara na sa nagsibya way labot ang tagdubala. Nanglibak na daan o pagani maabot ang kuan. So padayon kita kang PDEA agent Jury Rocamora. I'm just wondering, kaya nahitabo ko po sa Manila, sa Cebu, o Laber the Philippines siguro, maski sa gawas, kana mga dinakpan nga evidences bitaw nga mga drugs, dili po na siya mga wala, kay evidences man po na siya sa kaso nga inyong ipasaka, kay di man ginato ikalimod, no offense to you, nga nadyo yung mga bikil gyud along the way, maski mismo sa during the apprehension, o hasta na sa mga ebidensya nga mga wala. What do you say to this, sir? Ang siguro ang kanang maong issue kaniadto ming tumaw na gatutong atong Republic Act 6425, pero ang Republic Act 9165 stricto kayo siya sa chain of custody. Muna nga sa pagdako pa lang, pag-confiscate pa lang, doon na day mga witnesses nga mo witness ato sa inventory. Then after that, dili na to siya makuhaan o dili na po mapunan. Pag human na magdako pa to, amo to transmit sa crime laboratory. Sa ato ang area wala tay PDEA forensic laboratory kundi ang
PNP lang. So among i-transmit sa crime laboratory, then eventually ang magdala na po na nga droga dito sa korte kung i-try na ang kaso, ang kuan na po, ang chemist na po sa crime laboratory, ang PDEA, kami mga operatiba wala na may labot ato. Yeah, so i-turn over na. So dili mga wala along the way, no? Kay plus itong parehas sa nahitabo sa Atimunan, Quezon nga doon ay mga pictures dito, doon ay bag, doon ay mga additional evidences ba, no? Then nangawala, missing, no? So nya pictures don't lie, no? So nakita ko to sa media man dito nga una jud nga naka-cover dito. Then pag abot ito sa mga evidences na nawala na, no? So So kanang may mga kag evidences. So palit ka bago masulat tuloy mga kuan, mga sudlay, mga papula sa make-up. ano, ikaw na dyan ko mo dipinsa nila nga it's in the news, we're just kuan ka na expounding here, no? Ikaw karon amo na na-stoke. Kini siya, no, high blood kayo. Okay, so sir, what can you say about kanana inaana nga mga butang, no, mga kahimtang kayo ring lang ko diri ikaw karon. Siguro kung wala kita sa wala tay particular nga kaso sa PDEA nga tumaskutan bahinan nga nawala og napunan, ang gani ang katong sa Atimunan sa ko lang personal opinion na doon ay mga intervening factors sa to, posible nga ang pagkuha sa picture na nakuha na confiscate ng ang mao nga evidence ay nakakuha ang abot ang media or whatever. So dili kita maka istorya to categorically. Okay, thank you so much, PDEA Provincial Agent Jory Rocamora. Ato na putlon ka jud kay atong i-acknowledge siri ang paghiabot sa lain nato nga panelist nga abtik sa kanunay kini siya kanunay pagabonitor nato, no, kay panelist gud siya diri sa atong kapihan sa Dipolog. Kamay ka siguro maglabay-labay ang kamera diha katong galantaw sa live streaming worldwide, inyong likod may makita kamo jud, you are distracting the view, okay? Ato i-acknowledge din si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, salamat din. Sa itong mga kauban, may Sunday ka na itong tanan o sa itong pamati, no? Happy Sunday. Salamat. Kung Hifachoy, Chinese New Year man ron, no? So, Langgot na batsoy. ano ba siya, sir? Ganina rin dyan, sir. Pantay lang dyan ka ba? Sige, pagkamutan Abati ulit. mo? May sa ulit sa ko. Kalimutin ko great sa akong mga fans sa All over the world. all Sige, over the go. world, throughout the world. No? Hi! Ako mga kauban. Si Atty. Berlita, itong mga Lipisiano, sige sa monitor. Panira, may buntag. O diya po sa Chicago, diya silang Susit Ancheta, Atty. Robin Bayawa, ako mga amiga dito, amigo. Tapos nulag. Arlinda, ilot na bamtaan eh. Naligyan mo bangka, magkita sa Amerika. May nagkaroon na raan ko niya og chikan, mananga ang galas. Wala ito pre kay nag Chinese munsipan o kung hoy patchoy. O ang tubag po na cha cha patchoy. Karon cha kaon. Nagka-weird lagi mong duha karon. I don't know what's with you guys. Kaya nagka-weird ka mong duha ron. Okay. Magkauban raman niya. Lagi. Kabalos ko. Okay, so, hagiton. Mangaway man god. Okay, going back sa itong discussion, the way it's a free-wheeling discussion. Si Ma'am Cora, pwede mo ask dito sa Topedia. Ang Topedia, pwede mo ask dito sa Red Cross. Kapuhay ni si Jory, pa. Okay. Ha? Papawayon ni mo? Papas kapuhay. Kaya kung nakoy pumuntan ko. Wala pa. Ato sang anya na kay napatay question nga to sa PDEA before ta mo bali dire sa ato ang Red Cross. Wa tagam nimo nga ulahi ka. Ingon man mo na isto okay. So on the part sa PDEA, sa imong ang hunahuna last year nimong accomplishment, murag pan budget siya kanana ang sa inyong subsob na implementasyon, makaingon ba ka nga naka-achieve ka more than you kuan kanana ang gusto nimo nga ma-achieve, or murag break even ba ka to so to speak nga aning sa imong accomplishment last year? Unsa kay mga dagko jud kayo nga mahitabo nga imong nanadakpan last year nga memorable kayo ngayon kayo nimong nga ikuan sa imong accomplishment ikapanghambog? Sa kada operasyon na mo, ako man ang giisip nga kani serbisyo lang ni siya o wala ni pulay labot kung papasikat o kung sa manggani nga maong tumong.
Pero ang mga recently kaning nga tuig nakakuha tag ika-unom sa Tibok Region katong pusil na mo dito sa dapitan sa sulod sa balay ni Mr. Cardino. Ika-unom to sa Tibok Region. Tapos kanina na po ang katong sa Siokon, drug group sa Tibok Region. Dayon recently nakakuha po ta o ika-upat sa province. Doon namin may ranking ani sa mga drug pushers. Thank you so much. Wala sa ranking to mga tao doon dapita. Asaan to, ma'am? Wala na, okay na to. Si former Congressman Matoy Barinaga, yes sir, your question please. Jerry. Last year, medyo gamay-gamay rin nadakpan. Pero mira daghang nadakpan. No? Mo ba? Wala pa man ato ang tuig karon sir. Pinagi sa support sa per quarter. kada sekta ato pa ding paspasan ato ngayon. Yeah, by quarter, so by month. Mas daghan karon. Wala ko'y comparative nga kuan karon na dala sir, pero katong yaging tuig ubay-ubay pod lamang karon nga tuig sa first quarter pala nakakuha na tag katong mga target listed mga high value targets. Ako lang ipangutana kay ang atong kampanya, no? Daghan na itong nadakpan last year. Then karon daghan lang gyapon sa ito pa, wala kayo wala kayo agi, no? Wala kayo kebra. Pero unta nga last time daghan mi nadakpan karon wala na kayo, meaning very effective atong campaign. Are you saying magundang na sa siya, buwes na siya panakop sa mga drug addicts? Oh my God. Usually God, murabag misconception, no? Or a wrong perception nga ug wa tayo madakpan wala gibuhat. To me, dakpan kay doon na himo. Ug wala di po dakpon. So lesser arrest meaning nga nakamay itong peace and order, di ba? But the other sector mingon tagaan ka og tagaan ka allocation, tagaan ka number nga mao na imong dakpon. I think which is wrong. A wrong policy of the government. Usually muna gipangbuhat sa taas, no? Kung kaya himo tingali ka, mo kay nadakpan. Bisag wala na kinahanglan dakponon, magplant mo lang karon nga doon na kay record. Para gud na mga loose firearm, tagaan ka og okay, on that region, kinahanglan ka or like Dipolog City. Okay, if you cannot make kaning recover kaning mga legal guns, no? Pura butang nato mga 10 per month. Then sa 1 month wa kay 10, from account sa will be what called forced na mapalit na lang ka og plastic ang recover mo doon na kay record, no? Which to me is that should be corrected, no? Okay, thank you so much for your thoughts, no, sir. Pero sa ato lang nakita diri, in all honesty, sa ato ang PDEA diri, honest to goodness pod ang ila apong pagtrabaho diri sa ila ang AOR, no. So hinapunta nga padayon na jud ang imo ang kausa, no, ang imong trabaho nga makatabang mahilayo ang atong mga kabataan nga malulong sa illegal nga drogas. Okay, so atong papahawayon si PDEA Agent Jury Rocamora. Kay mutabok na kita pagunda na diyang text kay haron mangutana na ka sa imong amiga si Ma'am Cora Amak. Kay imo man request. Badlong si pare kay karon ko siya makatest ka wala siya sa balay. Ano kung iya kong giaway? Dadi, sige go. Sige na. Ang akong pagkatana sa amiga. Gato tag Ma'am Cora. Una po ito lamaw ni unsa matong Red Cross o sa may mga kalihukan sa miagi o umabot ang plano sa Red Cross ubas imong pagdumala. Safe lagi nga. Nindot kay Butana, di ba? Safe na pangutana. Nindot kay Butana, safe and sound. Thank you for the questions. I think in a lot of our activities, I'd like also to say that we miss your presence. Being a former member of the board and a former chairman, I think you should know that we need all the support of the people. And especially now, these are lean months, no? And daghan ka in demand of blood. Na dili gyud may ka-support sa needs ng mga tao. Another reason why, if possible, we're campaigning so much na please, if possible, dugo mo, kinabuhi ko.
if you give your blood, especially karong Valentine, we have a mass blood donation sa Lee Plaza. We're inviting everybody, able-bodied, to please donate your blood. The blood you donate can save anybody in your family or even yourself later on. Kasama na sa kantang Give Love this Valentine's Day. Yeah. Love Instead Christmas of Day, giving, sometimes, instead of giving ka ng atong love, sometimes ang love nato na misplaced naman, no? You might as well give the blood to whom it may concern. So we're just inviting you, blood na lang ang gusto namin. Huwag na lang yung love. Sometimes misplaced na yung love eh. Amin ba ulit, no? Karang pag panahon sa Sultan ni Cora, bara siya ano to, pero bara napungot siya nga murag po nagmahay nga murag hinindahay ra upon. So kana siya. You know, the biggest form of love you can give is giving a part of yourself. And giving a part of yourself is giving blood because you'll be saving a lot of people. So if you say you give your love, sometimes verbal naman na without any meaning at all. So you can give meaning to it if you give your blood. Na, words of wisdom, no? Yes, sir. What is the greatest commandment? Thou shalt give your blood. Di ba love, di ba? Okay. The greatest So, commandment is love. kabalo ko, sir, ikaw, dili ka pwede mag bloodletting. Kini siya, kini pwede pa siguro, dili na ka pwede? No, if you're already beyond the age of donations sa blood, if you remember si former President Fidel Ramos, Yes, kuwan yun na siya, regular donor yun na siya. Until now, although di nagit madawat ay ang blood, kay beyond limit naman siya, pero still, because of his health, he still give blood, pero yung blood niya, gamito na lang niya, iuli man mo sa iyo. You can use it for fertilizer, no? Kay rates. Unsa bay kanang ato ipasabot sa tong minina with let's be serious about this. Kanang magudahan mo kung misconception nga ang hatag kag magpahakag dugo makadaon sa imong lawasa makayo man yung magkakuha ang dugo o manaot tinuon ka. No, makaayo nimo, especially you will know what's wrong with your blood, what's wrong with your body, no? So at least ma-check up ang imong blood. At the same time, mura ba nagsakyanan ba? O every now and then, every 3 months, mag-change oil ka, di ba mas maayo ang running capacity mo? Dili na ka niya, magduko-duko na ka, kay luya na ka, no? So, sige tag-change oil, mas kugmanta. Change oil. Sige, sir, change oil. Ganing. Dingali. Ganing, I will come. Basta this to change a little bit. No, okay. Kining, ako I will campaign for bloodletting, no? Provided nga matagaan po ko o kanang bitaw blood nagikan sa mga royalties para Prince Harry aron nga mapag blood transfusion mo royal blood na lang ka, di ba? I'd like to have this misconception, no? Na yung royalties, iba yung blood. They're the same blood. It may differ in different types of blood. Pero iisa yung blood. Kasi sabihin mo kang royal blood, royal ano ka. The same na, you only differ in different blood types. If those, some of you, then ako mo identify, because beyond the age of donations, no? You can please bring any donor. Yung mga friends ninyo who could be capable of donating. Once you become a donor of the blood sa Red Cross, you'll be given a card, donor's card. Anywhere in the Philippines, within your family of na may tabo, you can present your card. You'll be helped in any Red Cross chapters. Carla, when I was the chairman, muna ato mi sa mga lugar-lugar bitaw nga panya bitaw sa lugo. Niyo nga uban nga, di lang ko diha tornay kay kanang ha ka lugo kinahanglan kag may kaon na imo mo i-replenish imong lugo kaon ka sige gwapong pagkaon mo may pagkaon mayo. Yang sa amo kuno pagdali ka maulian sila lugo ma-replenish ang lugo na wala. Unsa man katilo na nga kinahanglan gyud nga kanaadlaw. Atong balot og beer? Oo nga, mga beer, mga balot. Hindi naman po ba? Kanang, let's say karon kuhaan mo dugo.
When you have to take a rest, let's say lingkod sa kadiha, you have to take something. We provide the snacks, no? Para mo recover imong strength. Kaya ano, it doesn't mean na kinahanglan ka mukaon everyday. Magtumas naman po na. Kaya your blood still circulate with or without eating so much. Continuous naman na. That's part of your chemistry. Mo circulate man na. Hindi ka mo circulate na, mutiwas na lang ka. Gusto ko tatong kang pare Ben kay doon ang tayo magpakuha og blood. Pero sa umrang Red Cross pag magkuha og blood, kung orange na po ihatag. No, we have sandwiches or Balot lagi lang gusto. lately from the sardines manufacturing sa Dipolog, they give bottles of sardines. We give mamon or whatever. But there is good a snack every time you donate. That's part of it. And then you have to take a break. Hindi ka na paingon ni ata mo pagkuha sa imong blood magdagan-dagan ka din ako. Kinsa man to mga qualified nga angay gyud pa kuha og munat og dugo. Kinsa man mga tawhana na? Anybody? O panalitan ma'am, kadjat lang ma'am. 18 up. O panalitan ma'am og napoy mo donate og dugo. Dapat ay blood bank diha. Yes. Okay. In fact, we have a new blood bank. Before, during the time, your time, you have a very small blood bank. Right now, we have 250 bags of bagong blood bank. Ayan, Sa Red Cross, I've heard those who have not been to the Red Cross Yeah. chapter, I'm inviting you to please visit the Red Cross now. The Red Cross before was different from the Red Cross now. During my time. to whom it may Without concern. mentioning under whose management it is. But the Red Cross now is different. We already tried to yung nag-function na ang different services of the Red Cross. Well, before, you will see, we have an operation center where we monitor 24 hours is on operation. We monitor all the weather, disaster area, whatever. It's being operated. We have a OPSEN. Dayan ma'am, kadya lang sa, dayan ma'am, di ba, wala tayo, sana pag-process sa dugo ba, kadalon pag sambuanga? Yes, Dayon, it takes time ang yun niya, you're Nakadya saving lang- life. You're saving life din. No, Tapos, no. We have when we collect the blood, yung samples noon, that's sent to Zamboanga. Automatic yan, the next day babalik na yan. Pero yung blood na na-collect, meron na yan, nandiyan na yan. dili pwede ma'am og naatag diri unsa pagpase sa dugo, di na ipadala sa buwanga No, ang kay sample. complete man dito ang laboratory. We have a complete laboratory there where I do not want to point. There are other laboratories, but we prepare the complete laboratory there na the whole blood mo will be analyzed. Okay, sa una, I remember, ang blood test, diyan mo sa medtech, the City Health, the Katso, so on. We have medtech. In fact, we have They can just get a medtech. sample and they will know whether blood or type blood or bakay na, no? You don't have to send it to No, expert. we take your blood type and everything, but the whole processing of the blood, so you will know unsay mga diferensya, it will be sent to Zamboanga. Inalol determine kung may mga AIDS na mo na? Yes. Kanang And mga if ever na naimakit ang diferensya sa one of the donor, you will rest assured you will be advised confidentially between you and the medtech. Nobody will know, not even staff sa Red Cross will know na may defective blood dyan. Karang- It will be noted na. kanang dugo nga lunit no, niya wala pa na ma-examine. Dili na iipon sa ubang dugo nga na-examine pa. Unless nga na-advise nga okay ang dugo. For a risk. Oh. Oho. O panalitan mo avail tag dugo diha para sa for the benefit of those nga naminaw nato karon. Unsa man po ilang kaakuhan nga palitan mga isa blood sa Red Cross kana sila pasyente nga apiki uban pa dahil tagaan ninyo. Unsa man na bayaran nila donation or what? If you're a blood donor, meron kang priority. Now, we always reserve box of blood for the blood donors. Kaya we have blood galloners man. May mga regular donations, no? Pero yung iba na may donations, let's say you're a blood donor, within your family, if there's any need, you will be supported by the Red Cross because you're a blood donor. Pero those who wanted to get blood from the Red Cross, they pay the processing fee of 1,500. We do not charge the blood.
We only ask from you the processing fee of processing the blood. All the rest, walang bayad. Sa ito pa ka ng 1,500 bag, pareho man na og pag kinahanglan ka dugod sa ospital, daghan itong mga At lingkod. ito kas bayad. Ilang i-charge na is also 1,500. So the same with Red Cross. Di pa ka mato, pa kay mga papers, Yeah. sulat-sulaton. Pero you pay the processing fee also. They Wala na, charge- diretso na sila. Pag tanaw na blood o ka, o diretso blood o ka, di naman katagad ang pasyente. Yeah, how about the indigents, ma'am? Kato mga Yung mga indigents, Oo. there are groups that support the payment of the blood. I think you will know. We have Good Samaritans, the other. It's being charged to this group that pays for the blood of those indigents. Or, kung wala kang matcha-charge dyan, we ask double compensation. Let's say, ikaw, you ask for one bag of blood. You bring in 2 donors. 2 donors of any blood type. If you send it to the Red Cross, so we could extract the blood, we will release to you the blood you need. Okay, pangutana gikan Edgar. Okay, good morning, Ma'am Cor. Ma'am, kini balik ta sa blood donation. Kaya ma'am ni mga friends ko ban kanang karon gani manalisod ginang mga manawagan ta to donate blood. Na pag sila mga apprehension kahadlok ana mag-donate of blood. For how long will it take, ma'am, to get your blood back to normal after donating? 3 How long months. will it take? 3 weeks. 3 months. 3 months. After 3 months, pwede na You ka can mag-donate na ka o balik. So within the span of 3 months, magbalik But for na the nun. ladies, I mean, you have to differ because when your menstrual flow, hindi pwede. That's, I think, a week after. Okay, thank you so much. Sa dili pa ta mo padayon sa atong bibo kayo nga diskusyon dinhi sa atong kapihan sa Dipolog. Adto na kita ni Danny Luod alang sa atong mga panginabuhi. Danny, please take it away. Okay. Pero padayon atong panhay mo panglibak, padayon atong live streaming. No, kanang separator. Wala pa may separator diri. Everything goes to the central regional center namin. Last time kung wala ko Kasi usually og dengue, it's direct, yung live. Direct donations. Hindi pwede yung bag. Hindi. It should be direct donation ng tao. ito sa urong kita, namin sa kanang Plasma. Yun. Kasi naka-police na daan. Sa isang donation, mag-separate man yan, you get the plasma. Wala talaga. Pero everything has to be there. We applied to be a regional center pero wala pa man ma-approvahan. We have 3, in fact, we have 3 meddecs available. Original center. Regional center yun na. Kasi they have, Tungod lang sa pero tulo ka na lahat pulyo. naman, we do not record. Kaya yung aming pasyente, and it's up to you. Pero hindi kami makabigay ng assurance na it's clean. Sa imo ang your part Sir Jury, unsa may ato ang latest karon nga development dia sa Topedia atong i-briefing dan before we'll go on live back sa radio. Dira ha? Dire sa imo ang unsa may mga latest nimo karon nga mga kuan sa inyong office. Ay mga order gas Manila unsa ba wala? Wala so far. Lang nakot ng mga high value targets. Gusto mo tuloy lang kung how agent ka na. Gusto naman sa kaya. Discharge sa hospital. Pero you mentioned after all the apprehensions there, daghan ba gihapon sa Dipolog. Does it follow na yung sources is hindi nakuhanan? Once the sources is being nakuhanan, You can ask that question later. once the sources ang nakuhanan mo, mag-lessen ang infection, di ba? The source of the sakit is nakuhanan. The infection is less. Pero infection of the is supposed to be dumami. Ibig sabihin, ang source ang hindi nakuhanan. Ang user ang nakuhanan. Pusher. User pusher. Wala pa dyoy mga dagko magong isda agud na kubit jud. Walang source. Wala ang source. Pero ang dito napita gikan sa Buanga ang source. Ang diri gikan sa Samis. Train na bitaw sa
So duha ka bukang big sources. Wala. Duha day ang atong sources dere. Daghan ko stop. Daghan ko stop sa Pidea. Sila ko po. Pwede na ako ma-invite mo mag-blood donation. Oh, It's a direct invitation mao. to donate on the 14th. Mao. Dito na lang. Kasi dito naman kayo nagsiserve. Whenever, if anything happens to you, it will be Zamboanga del Norte you will be serving you. Oh. Oh. Correct. And you can have your blood, pwede pa na mo i-continue doon. You can donate anywhere. Oh. One bag, one pusher. Yung inyong card, it's acknowledged anywhere. Kung tayo mo pag-donate and you are in a place, you go to the nearest chapter. So since you are here now, nandito sa chapter namin kayo mag-donate. Oh. One bag, one post suspect. Wow. One pusher. At least with our group, you get an honest assessment. No, correct. We are apolitical. No, We correct. have no pressure from anything. We stand by the 7 fundamental principles of independence, universality. Correct. Mo gani nga. Even with the Girl Scout, even when I make my report, my feedback from the Girl Scout is sigurado wala yung tainted with anything. It's an honest to goodness, black and white. Mo gani na ang Red Cross na crescent na karon kay makasulod man na maski sa mga kuan It's nga all over the countries. world. At sa una, wala man we have itong mga Muslim countries. The white diamond for the Jews. Dito ra sa Europe, hindi rin sa ato adugay kayo na ad. And the Red Cross. Because we can enter all over the world. If you will see yung mga dumadating dito na vehicle na that's being used by the ICRC, their yung ano nila plate are all diplomatic. Now, diplomatic You plates cannot ta. touch them. Sa kaasa na sila. Diplomatic Unless katong mga terrorist, ragid mo Miski mang-kidnap nila. terrorists, they should respect Red Cross. Mang-kidnap. Kasi maabot dire sa ICRC, you look at the transport, diplomatic yan. Hindi mo basta-basta yan pwedeng i-apprehend yan. They're protected with the Geneva Conference. Pero yung aming vehicle, even Pero ma'am, makalusot, under the protection kami ng Red Cross Geneva. okay, daghan kayong salamat. Balik kita diri sa ato ang live coverage sa ato ang kapihan sa Dipolog. Nanukat diri sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, ning dakbayan sa Dipolog. Kauban ato mga panelists, si Paul James Hocolan, si Attorney Rosilier Matoy Barinaga, si Konsehal Ruben Ligorio, si Mr. Ronilio Boyli, absent, and then si Edgar Soronda. Kauban ato sa ato ang technical diri si Silbert Dundoyano sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com, si Tax Ilumba o dito si Danny Luod sa istasyon. Ato day pahibalo di ay before anything else nga nakadawat kitag text nga due to karang unavoidable circumstances, no? Imbes unta nga karong 10 o'clock atong ipaabot si Congressman Rosindo Dodoy Labad-Laban para mo tungha diri sa atong kapihan sa Dipolog. Next time na siya kay dunay importante kay nga appointment ang iyaang giatiman karbutaga. So next Sunday he confirmed to be with us. No, kauban ni Mayor Agapito Cardino sa Dakbayan sa Dapitan o si Police Superintendent James Buslig Mejia. Confirmed na sila tanan para karong Sunday. So wala na tay problema na nila kani confirm na sila as early as yesterday. Okay, so going back to our discussions with commercial sa Tapol. Commercial sa dayto Tapol kay malimtan na to atong mga sponsors, Paul. Please.
Okay, ang kapihan sa Dipolog, mapasalamatan sa itong mga sponsors, ang Wilson and Elite Ferrarin Chicken and Hog Buyer sa may bypass road sa Dipolog City, pinagina kang Mr. Raymond Ferrarin. Janus Marketing, din sa may Quezon Avenue, pinagina kang ABC President Honorable Janus Yu, kang Honorable Norberto Y. Uy, ang ato ang former City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, o kang City Mayor Evelyn Uy, din sa Dakbayan sa Dipolog, kang City Councilor Apple Marie Agulong sa Dakbayan sa Dapitan, kang First District Congressman Seth Frederick Bullet Halos-Hos sa 1st District Zamboanga del Norte. Daghang salamat. Ngadto sab kang Dipolog City Vice Mayor Sanin Angeles, kang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog Honorable Kini Val Ong, ngadto sab kang Attorney General Juju Napigkit City Councilor din sa Dakbayan sa Dipolog, kang Miss Melody Hamura Tolin sa Salong Zamboanga del Norte. Daghang salamat. Everglass Construction Supply sa may Kalibo, Bonifacio Kalibo Street, Dipolog City. Pinagina ka Ma'am Gina Hondanero Daimil, ang manager. Sa Gloria de Dapitan, iguman ang Dapitan Aqua Marine Park. Pinagina ka former Congressman Romeo Nonong Halosos, Provincial Governor Orlando Yubes, Attorney Rosalio Marinaga, ito ang 2nd District Congressman, former Congressman 2nd District, o karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa Dakbayan sa Dapitan. Ang Seafood House, pinagina kang Atty. Clyde Naong, iguman ang Rose Kindergarten School, pinagina kang Ma'am Rosario Manlosa, o sa Metro Shoppers din sa Dakbayan sa Dipolog. Sila ang naghatag og kinabuhi sa itong programa, Kapihan sa Dipolog. Last ko pangutan naman Yes, go ahead po. sa Red Cross. Ma'am, sa una, ang Red Cross, ang 2-in-1 man ito man ba? Kanang dilit kag duha ka donor na akay makuha nga usa ka kanaang limpyo na nga dugo o kanang examine na nga dugo, safe nga dugo gikan sa Red Cross. Mao ba gyapon ang policy karon sa Red Cross, ma'am? Yes, more gyapon for those indigents and those who have no money to pay for the processing fee. For every bag, it's double replenishment. You bring 2 donor. Without paying the 1,500? No more. Okay, thank you. Okay, Edgar, padayon kay numero muna po na limtan si Paul James. Yes, thank you, Det. Ma'am, we have observed a massive campaign of to be volunteers sa Red Cross karon and TVs na mga massive campaign to become a volunteer. Murag na ipanawagan. Ako lang, ma'am, how do we screen these volunteers, no? Kay basin in relation basin og makasulod niya ning mga user na mga addict and during times na naa sila o yes, something like that, ma'am. Yeah, if for those who are interested, because sa atong tanan, there is a volunteerism in us. Only, wala yun na nato matap. So we're trying to tap that volunteerism in you to come and register to the Red Cross and be a volunteer, be counted. And then from there, we interview you, we train you. And then there's always of knowing if you are a drug addict. If you will try to visit the Red Cross now, we try to professionalize the whole volunteer group. And then they have their own duties. Wala na yung standby diha. All of them have their own duties. They have their own shifting. And then they're provided with their uniforms and ID. So if there's any complaint of any, let's say, people or clientele, you will know kung sino nakasala because you can see from their ID. I made it a mandatory for them to wear ID. Kasi maingon ganing, ma'am, kanimo ni siya, mautong kinubang ka, whatever. So you with that ID, you can approach me, you can approach Joshua, our chapter administrator, and then air your complaint. But I can assure you, they are professionalized now. We do not also allow volunteers now na maglago-lago na mga atubang diag tao na more. Those were the days gone by. Wala na. Because let's try to give the dignity of the office. Okay, thank you so much. Agent Yuri, nakipangutanan ni Ma'am Cora, kay mutabok tadi ni mo ikaw na po atong pangutanon. Okay, so nakipangutanan. I'd like to reiterate my invitation to the PDEA to please. Pwede ba? Mag-donate na kayo. Nakahirit. At or with your group or anybody, your support group, we'd like to ask you to bring your support group and your group to the Lee Plaza sa February 14, Valentine's Day. Give your love by sharing your blood to save lives. Okay. Also to all, please donate.
commitment gikan sa PDEA. Donate blood daw. What do you say? Nara microphone oh. Amo nang hununaog maayo ma'am kay considering amo ang identity. Di mi basta-basta manggon mo reveal sa mo ang identity. No, rest assured, we're not going to announce the donor na name there. Anyway, Okay. once you registered yourself as one, you don't have to put na PDEA, whatever. No, you can just Okay. put whatever organization mo. You can be a donor. You'll be treated as a person donor. Okay. Peligro na Walang det. announcement yan. This so and so is from the PDEA. No, Ang wala peligro yan. na det. Ang peligro We mo donate ang agent sa PDEA dayon pagka 2 hours after doon na mo operation, how can you be Yan na, effective in his nakuyapan na. operation Hindi na ganay. kay dili na makadagan kagikuan magdugo. It's not that that grabe na, let's say after 20 minutes naman normal naman everything. Bisan 10 minutes na rest ka, everything is normal. Hindi man ka ma-bedridden. Mo-bedridden na gani, wala na kay pag-asa. Kung sa kuan ma'am sa bahin sa PDEA kung kaning as an agency mga ipagkuan permission sa kuang busing ko Higher sa boss. region Rest pero assured. individually nagkuan naman mi nag-donate may individually ako sa pagadian. Donor naman siya. If he's a donor in Pagadian, there's no reason why when you are here in Zamboanga del Norte, you cannot be a donor. Much Because more. once you're a donor, you're always a donor. Okay, we will. So I'd also like to ask you and your support group to come and ask them to donate. Because we really need so much blood. Because people needs blood to help people. Okay, so thank you so much. Naanay assurance ni PDEA agent Jerry Kamurang mo donate yun silang blood pero mangayos lang permission gikan sa ilang higher ups. Tough question abi siguro kay daghan man kung hinam-hinam ni paingon nga PDEA na apod. So with your accomplishments sa uban pa ibalik lang daw nila pangutana kumusta na to imo ang task force sa province? Drug task force sa province nga inyong na mugna diri no and then ganina man gud ko no naka-mention ka nga dito sa South Dapit walay coordination cooperation sa kuan kanang LGUs no kay murag unsa na I don't know pero so along that line unsa may participation unsa may involvement sa task force sa province nga ditong dapita apil naman tatutuwa sila. Ang task force batok droga wala pa gyud siya ma-activate sa akong pagkabalo wala pa ma-activate wala pa ni siya I do not know sa rason nga hangtod karon wala man nung tanag yapon ko sa Peace and Order Council ko no unsay nahitabo pero wala pa feedback sila wala pa. Yeah, and then a while ago, ano ko acknowledge sa itong lain nga guest nga naabot. A while ago, ningon po ka nga kuan kanang it was reported na daan sa Provincial Peace and Order Council, no? Then I know kita tanan nakabalo nga when it comes to Provincial Peace and Order Council meeting, naano mga mayor tanan tibuok lawigan sa Zamboanga del Norte. And then how come nga wala man jud naka-extend og help og assistance nimo sa PDEA sa inyong office ang inyong operation dito sa Triple SB ang mga LGUs dito concerned? Kuan kaniniyang specifically sa Siocon doon na sila resolution ang Sangguniang Bayan nga gipirmahan po ni Mayor Soriano nga nangayog tabang sa PDEA o sa Philippine National Police nga unta mawala na ang maong bisyo o maong pagpayuhot nga sa droga dito sa ilahang lungsod. Ang akong boto sabot nga wala sila makita because ang gi-expect kung namo sa mga sa PDEA doon ako parallel nga effort preventive education sub-sub nga preventive education, sub-sub nga random drug testing sa mga concern nga mga agencies o mga personahe niya na gani bag-o lang sila nag-conduct og drug test dito sa Philippine National Police then daghan ang positive. So subo kayo nga palandongon nga mismo ang mga law enforcer na corrupt na po sa that's true. mga bisyo. So unta ang amo ang gi-expect nga dunay parallel effort lagi gikan sila nga preventive education then at the same time extending support financial or otherwise sa mga law enforcer kay tungod sa kalayo tungod sa kadako sa effort nga andamon dili siya basta-basta nga mag-andam na kag 5,000 for that. Okay, thank you so much.
una ta mo padayon sa ato ang pangutana ngadto kang PDEA Agent Jury Rocamora. Ato nang i-acknowledge dinhi ang paghiabot sa lain nato nga bisita ang City Legal Officer sa Dakbayan sa Dipolog, none other than Attorney Liza Jane Barbaso Estanio. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Cute kayo siya ang message. Kamera kayo. Okay, so, papawan. Yeah, kung hipatchoy. So, kanang ma'am, pahuway sa kakajot, magkapisa ka ha. Kay pupadayon ka diri kang PDEA Agent Jury Rocamora. Ay na po gisahon ko no ni Konsehal Ruben Ligorio. Your time will come, ma'am. Okay, so Edgar, go ahead with your question, please. Sige ko na, Sir Jory. Sir, katong imong pronouncement karon, imong ingon nga, we should have a parallel effort no sa inyo sab nga effort to PDEA on the campaign against drug. It is not necessarily nga the LGU will do its part during operation. No, it is not. Kaya mo magaling sabta sa nato karon, so just nga they will be also there during the operation. It's okay. Do you have your own operation protocol, di ba? Yun naman yung mga sistema ana. So, ang imong gimin is katimong giingon nga you should have excessive educational campaign and uban pa na not necessary during operation that they will be there, the local government unit. O ba, sir? Kay dili man ni mga law enforcer kanini ang sikta. So kami sa Philippine National Police o sa PDEA, kami ang expected sa operation. Ang amo lang gi-expect unta nga katong tuwa lagi nga dunay preventive education, sub-sub, nga preventive education, then sub-sub nga zoning. Kaning ni ang kaning barangay drug clearing operations aron mahibalaan nato, then mag-submit og mga pangalan tro pinaagi sa watch list. Pero subok kayong palandongon nga wala kini mapatuman sa kuan. However, may succeed ta sa maong last operation nata. Follow up lang, sir. What is your recommendation tungod aning nga mga scenario nga they should have a parallel activity sa inyo usab? Usa may recommendation nimo because of this? Ako muna ipalanog dito sa Peace and Order Council sa probinsya ang magtukod unta og Provincial Anti-Drug Abuse Council nga specific nga magtutok sa droga. Then katong tuwa pong i-activate ang Task Force Batok Droga. Doon na may ordinansa, I do not know sa lain hitabo karon recently, wala man ma-implement. Mo nang ipanawagan na ako nga pinagi sa Task Force Batok Droga, mas lig-on pa ang operasyon, mas lig-on ang mga tao, mailahan nimo ang mga operatiba, imuha masinatig maayo kay kanini ang manggong operasyon sa droga, dinhi basa-basa mamudyot lang kag pulis para ubanta kay kinahanglan gyud siya og pareha mo wavelength. Otherwise, dunay leakage o uban pang mga untoward incidents. Siguro, sir, napending nang na ang task force kay tungod kay the forthcoming election. Mag-change man ng leadership. So, lain na po no siya nga composition. So, siguro, usa po na sa reason behind that and also the funding. Because very important pang ang funding kay kanang inyong PDEA, gamay ra gani mo, understaff manggaling mo niya. Kuan dako inyong area of responsibility. Daghan ka imong bantayan, mas kwartahan pa ninyo itong mga addicts, di ba? So, tinuod yun na. Okay, so, ato pabuhayon si Agent Jury Rocamora, dayon ato ng sugdan siguro pangutana ang atong laing bisita, si City Legal Officer Estanio, no? Ikaw mo'y mangutana. Okay. Ingon na ko ka nga imong gisahon. Okay, ma'am. As the City Legal Officer of Dipolog, how's your job? How do you feel about it? Kaya namura gwapar magyapon ka, wala kay stress lang tawon. So, siguro smooth sailing ra ang ato ang mga pamalakad sa City Government of Dipolog under the leadership of Mayor Evelyn Oy and Vice Mayor Senen Alves Angeles. So far mo nang okay raman pod kay almost 100%, if not 100% man pod ang amo ang kanang ratio sa amo ang win and loss sa mga kaso. So far nga murag I think for 2012 we have around 10 nga decision and all of them positive naman. So 100%. Okay. Yeah. Sa daog. Daog sa kaso. Yes. Okay. Ay akong mangutana sa lain nga topic niya. Sir, go ahead. Si Mayor, former Congressman Matoy Barinaga. Atong holman ni Mama. Kaning
as a city legal officer, from the time that si Mayor Evelyn Uy took over, ikapila kang city legal officer? I really do not know. Siguro mga pila sir. Si sir siguro nakabalo. Basta nga ako ang napulihan si Raul Barbaso. And prior to him, I think it was Attorney Ruiz. Okay. You mentioned about 10 cases that you won. For 2012. The 2012, mga, for the information sa public, no? What are these cases? You can still remember. Siguro ikuan na lang na to, no? I don't have the exact data here. The nature, pero ang the nature niya, katong mga cases sa ombudsman really in relation to katong mga gi-file for drug cases, environmental protection cases nga kato nag-implement mi sa mga ordinance, isa nakadaog namin sa Supreme Court, then ang isa siguro mga ombudsman naa sa mga 5 kung siguro to ka cases involving Colonel Maclang and then other officers sa PNP. Congratulations for a very successful appearance sa court. Kining, lately we heard about anti-smoking. Sa Congress, sa text code ni Edith, you are going to discuss about anti-smoking. Kung sa may salient feature sa anti-smoking ordinance, I mean, we have a national law, no? But particularly, what is the salient feature sa mga anti-smoking where the public should know? Otherwise, they might be apprehended. Kaning anti-smoking ordinance, designed din siya to protect the health of people and at the same time sa pag-help po sa environment because we know smoking na maganda siya adverse effect sa environment. Ang pinakakuha na ning ordinance is to prohibit katong pag-smoke sa mga places where people are kanang daghan bitaw like public market, public places, mga sa simbahan, sa health centers, terminal, o katong mga areas like enclosed eating restaurant, like here, dili bawal ang manigarilyo. But we are not saying tanan nga tao dili na manigarilyo. Okay, salamat kayo. Thank you. Okay, pangutana gikan ni Konsehal Ruben Liguri na kay pangutana. Ali utana, ang alisyon na to sa akang aturista ninyo nga statement nga ang anti-smoking ordinance gihisgan gana sa atong Dakbayan kay ug mahimo damdog yung ta nga smoke free city ang Dipolog. Oh, gani gusto gid ang among implementation data ana ug gani haman lang naman sa atong estadyo naghagyong nga dapat sa sumbong inis korte gani na gani usa gilag-hilag at abot pa sa balay kay ngayog bayad sa multa. Pero ang ato lang ko dili man ingon nga ang tao gipiutan gyud namo gyud manigilyo sa to presidente mo nigilyo gyud. Ang ginili na diha nga kung may monta di ara ang mga nagilyo sa mga lugar o dapit nga naay daghang pong tao mapiktahan. Sa gingon na turista nyo, mga enclosed places, public places, kung nato gihangyo ang mga katawhan nga para sa Boulevard, naay daghang mga tao nga natapok, dili gina nagilyo ka diha, no? Kaya mga tao mapiktahan. Diyon para yung mga terminal, para diya sa merkado, para sa mga tindahan, dili gina ang pagpregilyo diya kay ana maging mapiktahan diya mga tao po gali manigilyo. Muna nga ako nga manigilyo hay ngayon po magbahay, kaya ingon mo sila nga kanong piot. Naman ko nga komentaryo nga, agipiot yung kuno kayo sa pamuluan sa oy, kini ang kuan di Dipolog no, nga dili manigilyo. Dili man, wala man ingon, imo man katungot. Pero ayaw, pagpataka o panigilyo sa lugar nga wala isitar asa manigilyo. Regulate lang yun ang pagpanigilyo. Muna itong ipasabot sa pamkatawan. No? Aron mo yung misconception nga, kung naging kayo ba, stricto kayo, wala man. Stricto gina ang implementation. Pero wala kay ingong gagikurtel imong katungod nga gid ay imong katungod nga magin namang yung bang imo man lang gana gud ganahan di ka pagkamatay magbote mo, no? You should know. Oh, you should. Ay wala ko mo imo tubangon. Ang
Ang bawal, sigarilyo. Ang abano, dili. Okay. Pumunta na lang ko. Hasta siguro ka na sa to, katong humot ka na lumboy. Lumboy? Doon na natin pumunta na. I was yeah. intrigued, no? This is nothing personal, no? Just for purposes lang ni sa procedure, no? Sa Balaod. You mentioned of a certain peace officer, ngayon yung dependihan. Is that right? Correct ba? Okay. May you know, ang function sa city legal officer is it purely civil, or do you also defend a public official, no, who is charged criminal charge? Do you also appear, or because you mentioned of having acquitted somebody, which congratulations, no? But do you have what mandate to defend? Administrative to ang criminal niya separate in one, halimbawa sa usa ka pagdakop, we know na naay civil cases na administrative and criminal. Ang amoa in relations kay naaman mi kanang drive to curtail drug addiction, so ang kato mga police officer nga walay lawyers nga na kasuhan sa ombudsman, mao nay amo ang gipang defend. Yeah. If you have been charged of administrative, it means it is the government that is charging, okay? Yes. Okay. Ano, for a legal officer to handle on that, dili ba na medyo bikil gamay? Because if you say no lawyer, we have the power. No? But if administrative case is filed against somebody, then it is the government that is charging, and then the very one that is charging is also defending. Sa ombudsman, sir, is private complainant man. Pag criminal cases, mao'y nag-handle sa fiscal, it is the yeah, but in administrative, you seem to say you defended. This way it was acquitted. That is why the question is, officer ko, I'm being charged of an administrative case. Okay, so it's the government that charged me. And then the very agency that is charging is the one that is defending. I mean, more or less, it takes that part. No, dili. Okay. Ang sa ombudsman, Okay, attorney, go ahead please. Ang sa ombudsman, it is the private complainant who is bringing forth the suit. Kuha na siya, dili nga ang gobyerno, mo'y inikiha. Kundi gisu siya in relation sa i-performance sa iyang duty. So that is why kami bilang konektado dito sa pag-implement sa drug addiction na ami kanang standing to protect katong among mga officers who were tasked to perform their duty. So that is why siguro in all cases nag-file sa mga sa ombudsman, I am very proud to say na kuha ni siya, nakadaog ni because the officers were doing right. Also siding with our city legal officer kada mugugos gobyerno. Ato lang idugag palinaw nga. Karang mga kasong ipayag gingon niya nga ombudsman's cases. These are cases filed by private individual against our officers. No dili ingon nga ang gobyerno po nagkiha po na. Actually, the complainant there, the one who initiated the filing of the case are private individuals. Muna nga ang city legal officer mo labang yun. Kay ang itabang na ang officers performing their official functions. Muna nga atong linaw ni rin pero og garang government hing kuan niagin pud sa ka-empleyado wala labot ang ana kay ma-conflict pa ni interest niya. Atong linaw rin nga those ombudsman cases filed against public officials sa city no involvement police dia in the performance of duties ang mga complainant initiate ng filing private individual. So they are not barred from helping or assisting giving legal assistance to these people. Kanang sa mga kaso sa mga sa PNP, naapod mi mga meetings together with their lawyers, pero we all know nga ang PNP gamay ra gid kay sila lawyer, so that is why wala man gani lawyer naka-assign for them sa I think diri sa Zamboanga del Norte. Naa sila sa region pero I think sa Zamboanga del Norte wala. So sometimes mag-check pud sila on gaon sana ning dagan sa mga kaso with the PNP.
Okay, reaction from Agent Jury, PDEA. Kuan lang, mura lagi kuan ako sa PDEA sa part sa MOA. Pag ombudsman nga kaso ang musalo namo sa maong kaso amo ang lawyer sa Legal and Prosecution Service. Pero iyas na gani namo Internal Affairs Service amo na gyud nga abogado. Kung mismo ang agency mo ay nag-question sa maong performance lawyer mo. na. Kami na ibala sa mga. Pero ang ombudsman ang lawyer po sa agency. Okay, so the same ragi hapon. Yes, go ahead, Konsyal. Ato lang mo tarawa magugunay kanito ko daw ano ko guyandit. Na mo gotoy dimension nga bahin sa ato ko nang linawon ko ni panyera. Unsa to boundaries sa Katipunan? Unsa na rang Conflict sa boundary, Katipunan o Dipolog? Unsa na resulta? Unsa na status kaso? Actually, ang pinaka-first yun siguro na ako nga case nga marihin na ako malimtan, pinaka-first na akong appearance sa Dipolog City, kaning boundary conflict sa diri sa Sangguniang Panglalawigan. At first, pagtanaw na ako, sa tanaw gid nako, wala gyud sila dapat dili to i-take on nga kaso di padayunon kay wala may ebidensya and based nito sa rules sa local government code, kung boundary conflict dapat na ay mga procedures. And mo tong nag-ask og motion but unfortunately gi-rule out man to nila kay sila daw kuno ang body to determine whether the complaint is sufficient in form and substance. So mo to gid padayon og kami nag-attend. Then sometime in the middle of 2011 medyo nagka-problema sila because nag-hire sila private lawyer. We all know nga kung government ka, ang maka-bring forth sa suit on your behalf is the legal officer. Since ang Katipunan is third class municipality, murag wala sila legal officer. So dapat unta fiscal. And yet, for such a long time, almost a year, balik-balik na mo sa Sanggunian and never been absent sa mga hearing, sige lang tagbabalik-balikon niya di wala dismissal. So I've asked them kay kung kwarta man gyapon ni sa gobyerno imong my time is di ba paid ka sa government, maglingkod niya wala day kay paaboton. So mo to nga nag-ask ko nga sa sunod nga hearing ilan ang i-dismiss or archive man lang ang kaso, dili nga magsigit tagbalik-balik niya maghulat sa wala. But unfortunately, atong December mo na to amo ang naagrihan kay nag-issue naman sila stern warning na failure to attend on that particular hearing is the cause of the dismissal of the complaint. Pero sad to say, recently nakadawat na pud ko og kanang notice nga magpadayon na again ang kaso without the mayor kanang stating ba nga interesado pa siya or na-state na siya na nag-istorya na sila sa fiscal kung magtuloy-tuloy na ang kaso. So that is why siguro kung murag na may mockery of justice ani. Excuse me for the strong word, pero maunay ako ang panghuna-huna sa nga panghitabo. Kaya it's been like 6 setting man siguro if I'm right, maramurag yun anak gito. 5 or 6. Wala po ka, you have no perception nga kining taga sa ang Panglalawigan bias. Wala dili po. O bias imong huna. Ako ron man nagpagod. Di man gud na koy. Ako man gud lead in both public money. Siguro sir, I let the actions sa ilang actions speaks for themselves. Mo ba? So lip Better action. Nay ko na natin na res ipsulap kitor. Okay, pangutana gikan ni Ma'am Cora Amak. I'd like to ask this question sa legal officer nato. Is the legal officer ng city only liable to answer if there's any cases filed against any officers sa city, or can you at least answer a letter from a private citizen citing some abuses or what to call that, complaint against any local officials? At least I'm expecting if we'll see answer the letter. Kung private person against Yes, the yes. siguro among investigation ana sa action sa employee for disciplinary purposes. Pero
kung usually manggod yung ana ang naay complaint, mo siyang advisean nga file a letter to the ombudsman. File a complaint to the ombudsman. It's like this kasi it started pa during the time of Cyril. I mean, I had the letter, and then during the time of Raul Barbaso, and then later, now, I think you're the one sitting now, I had a later complaint regarding that lot in Staka, where the barangay captain of Staka erected a daycare center occupying a private lot titled Lot R on lot without permission or anything. Asa na dapit mo? Sa Staka. Staka? Naay kay letter sa amo? Yes. And I was hoping I could get an answer. So from there, I could move on to the next step. Because I need an answer to that. Anong stand ng city? Barangay Staka. Yeah, Barangay Staka. They constructed a building, Ortega. It was during his time before he was re-elected now. There is the daycare center erected on a private lot titled property, not only occupying one lot but 1.5 lot. When I demand from him payments, payment na lang, whatever, if they don't pay, they demolish the building. There is no communication. And then when I gave this communication to the city legal officer, is also I did not receive any communication. Pati mga barangays. Okay, that question will be answered by Attorney Estanio, ma'am. So far, I cannot remember receiving a letter. Pero kung naaman, During your time, kay During my na-mention man time, niya si Attorney Cyril Ruiz to Attorney Raul wala Barbaso. ko'y nakita po yung record pa with that. Pero sige ma'am, kaya among tanawon kung unsa na. An answer where I go from there. If the city wash their hands, so I know where to go from there. If I bring it to the ombudsman or I bring it to what, but I need an answer. Kay kung inay naman good nga kuan na siya gigamit siya for public use, mura naanay taking. So dapat siguro sir just compensation. Pero I did this answer dili pa ni magkuan kay wa pa man ako nakita ang imo ang complaint. Pero usually pag ingon ay na mamang gid pud na process, so naami himuon nga negotiation, and after negotiation gani magka-agree sa price, then we will go to condemnation. Pero ngin ani, I think you're magninani ni siya kung walay bayad, you're asked for just compensation of the taking. Yes, whatever. We're open to it. Hindi naman, it's not something as close na lahat, no? I mean, if it's really, they really need it so bad. I mean, we're not even asking for the sky or for the heaven, no? Or whatever price it is. Basta yung just compensation will be paid the market value or whatever negotiation they can offer. As of now, parang silent eh. Parang, bahala ka dyan, amin na ito. Ma'am, if we can ask, kuan lang ipasa again ang imuhang letter kay basig natabunan sa mga kuan. I think, I remember that, Cor, you mentioned it to me. Akong giminsan po na sa legal officer sa una. Pero kung magod, Cor, kada kung city legal officer yan, nagbalimbalhin mo ko, nagpuli-puli mo na diha. Yeah, so if you can, I think my suggestion is, the city, the Sangguan also, is also interested to that. Kaya mapiktahan mo yan ang Sanggunian ang panglungsod. So, can you give us another copy? Or copy po Or magtanawon na mo, ma'am. I made a letter to the Liga, I made a letter to the barangay captain, then who took over was Tan, and then after Tan, wala man siya action taken. Then re-elected si Carlito Ortega, again. It was instructed during the time of Ortega before. Wala, it took a long time. Ang ugsakuan pa, yung rental and value of the lot, mura pag we're just ignored. I just want to know what is the answer of the city, what's the stand of the city. So I'll get the next step. Yeah. I think I made sila sa pag-iwan naman ako, pero really ka lang sulat agis ka lugay na matabunan din. I think we should suggest the city legal officer to scour the whole records. Dahil umalim galing, you can ask a copy of your letter. Ay magaling palisan ninyo ang usama ka ang Sanggunian, problematika po mo. Kaya sigurado mo gina maabot pula sa among sanggunian ang matanga. Okay,
ma'am? What is your commitment to the complaint We of? apologize for the delay and we will look into the matter. At tanawon gid na ako kay naamang good usually ang akong gimatan-aw katuramang cases na gyud nga on file. Atong communication before wala toy kuan man good na turnover nga kani pa siya dapat ato bagunon. So part siguro to since letter man lang basig tuara to dito sa mga communications. We will look into it. Okay, thank you so Okay, thank you so much, ma'am. You're being humble. Si former Matoy, Congressman Matoy. I'm not so sure, no? I'm not so sure whether anti-red tape ba ni Balaura unsa. You're given a certain time, 5 days, something like that. Upon receipt, 15 days, upon receipt of any communication, you ought to answer, negative, positive, or whatever, but you are supposed to answer that, no? Okay, sorry to say, we have only 17 minutes before we wind up our program. So siguro one important thing diri nga ato siguro mahibaw-an unsay development ani kabahin anang na ang barangay hall sa barangay Istaka nga questionable ang lote kay gipinag-iyahan sa pamilya ni Ma'am Cora Amak, and then naman diha gid ang barangay hall para man sa mga katawhan, no? So siguro ay mga negotiation ana ang city government of Dipolog, pinaagi kang Mayor Evelyn Oy, open ko ng communication gikan usab sa pamilya ni Ma'am Cora Amak, dayon ma-take up ra na ni Attorney Estanio. Og sa sangguni ang panlungsod kay naman jud diri si Konsehal Ruben Ligorio. Kay sayang po kay na og balbago na barangay hall sa Istaka nga kadako ana expensive kay people's money man na siya, no? So bahala na og dili makuan maayo og mga relasyon ang mga opisyalis diha, pero siguro ma-save niya siya nga building para sa kayuhan sa atong mga katawhan. Okay, thank you so much. Mangayo na kita og mga parting words sa atong mga bisita karong buntaga og hinapunta nga mubalik lang gihapon kamo aron maghisgot-hisgot kita sa atong mga kalambuan diri sa atoang dapit. So we'll start with Engineer Socorro Amak, atoang chair sa Philippine Red Cross og nagdala sa atong Girl Scouts of the Philippines Zamboanga del Norte chapter. Okay, thank you. Again, I'd like to invite everyone sa February 14 on Valentine's Day. For those able-bodied who can donate their blood, please donate your blood to the Red Cross. We need your blood. Hingan niya, dugo ko, kinabuhi mo. Or is it, dugo mo, kinabuhi ko. So, and also on February 15, it's the World Thinking Day. The Girl Scout of the Philippines will hold its Thinking Day program at the Dapitan Plaza at 8 o'clock in the morning. Thanks. Okay, thank you so much, Engineer Socorro Amak. We'll go to PDEA Provincial Agent Jory Rocomora. Sa makausapan, nawagan ta sa mga pushers o sa mga users na ato na unungan na maong bisyo. Kay sa probinsya sa Norte, walay atong gi-exempt nga lugar. Ang pinakalayo o pinakadelikado nga lugar nga napayot og droga ato na nasulod. So para po sa mga local government units atong i-promote ang ato ang advocacy against illegal drugs, dahil atong tabangan ang mga law enforcers to sustain the program. Abi na ko to Jerome yung panawagan ako sa mga pushers, sa mga users, mugulit ang lugo. Karong February 14, pulbida na sin. Naman sila yung mga nga gisuggest ni Sir Patoy. Ang nuwa nila is one blood, one bag of blood, dayon equivalent to one pusher. Ate mo sa ako. Atong sa garit siguro ni. Palitan kanon na mig delete ko pare Matoy. Dili na lagi kuno pwede. Pwede lagi. Sige lang, walang mo pwede si. Kasuko siya kay dili sa CPR. Now, if you have been a donor na, before nag-reach kasi yung 55 years old, pwede pa. Pero wala pa ka-donate, beyond ka na that, please excuse me, magdala na lang kayo ng donor. We will protest. That is discrimination. Kung saan pagsabot ang senior citizen, di na pwede. Ayaw lagi niyo. Ako lagi, tingin ko na po. Yung Red Cross Universal? Oo. Kaya mo lugo, kaya mga royal blood ni. Kaya yung mga hindi niya paghatag ko, oy, the people will be deprived of our blood. Di ka mga royal blood na ba ni? Ingon siya, disqualified na lagi mo, lusaw na inyong dugo. Mas pino pa kuno, ispiso pa kuno dugoan ang dinuguan.
Okay, for the words coming from Attorney Lisa Jane Estanio nga to ang City Legal Officer, ma'am. Diara, okay. Okay, rin siya. Kuhan mo di, abin ako hadlok. Hindi rawan niya. Inani ni rin mo, ma'am. Oh, this is my first media appearance. Hopefully, dili na last ha. Hopefully. Abin ako hadlok di ay. Para sa tanan, mayon taog magtinabangay kita para sa kaunlaran sa ganina para for kalambuan for development of our city and of course sa ato probinsya as a whole, and not only that, may we as a province, as a people of living in Zamboanga del Norte contribute to the national development. Okay, thank you so much, ma'am. Gamay ra kay ko na lagi siya, cute kay sige ba. So siguro sa umabot na pohon, mura dili na siya shy. Dili na siya shy. Okay, Ako na siya. Adet, ako na siya ulo no? Ako lang, salamat lang kang nga ato na Estanio, pero ako lang ingon niya nga. Pero nung imbis na mahimupin siya ko nung politiko, madamlag. Wala nga magpasatakis na siya. No? Salamat ka ito kang Cora o kang Jure na may alya sa atong programa, may atong bulok sa atong programa, o ginapunta nga, color ba? Ano sagog ka? Bulok, color. Your presence give color to our program. You want English? Okay. Bulok. Outsider. No, the world. Please arrive sa Japan. Wala nga, amo lang ipasalamatan kita atong mga bisita. Sunod, ubalik po sila atong imitar. O bisig dili gani, imitar mo balik sa dunay mga mahildanon kayong butang, ilang gustong tukion sa atong programa. Salamat tayo, tanggiw ninyo. O happy Chinese New Year, o happy Valentine's Day, o Merry Christmas ball, umabot. Apot ni sir, nalusaw na ginang dugo. For the panel, former Congressman Matoy Barinaga. Yung bitaw si Panyera nga nalipay siya nga after all what sinadlok. We can assure you, Panyera, nga the panelists of the Kapihan sa City Polog are no purple people eater. Rainbow with a rainbow coalition. For purposes lang, kaya nagpula man siya, and he's just working in the city. Now, Chinese New Year, Funsoy said, that was related to me, never wear red, orange, or yellow, because it means fire, and it is not good. What you should wear is blue or green. That's Funsoy. Yeah, may orange or rainbow. Di mo ko. Ay, exempted man ko. So, sa gawak mo si city. So, ang lipay takay ba ko ron, it was really very informative na with 3 guests we have. So, what I can say is, mabuhay ang PDEA, mabuhay ang Red Cross. Let's make our Valentine a very bloody Valentine. Bloody Valentine. And then, mabuhay ang atong legal officer. Kay gawasan na sa tanan. This is the first time na ang syudad nakahimo og gwapang legal officer. Di ba ikaw tayo first woman legal officer? First woman legal officer. Parinti manggod ni. So, wala na kita panahon, no? So, thank you so much sa ato ang mga guests. Karong butaga si Konsehal Kenny wala jud nakaari kay kung hipatsoy man ron god. So, okay, so, si Attorney Joe na Pinkett next time around na lang. So, si Provincial Agent sa PDEA, Jory Rocamora, thank you so much. Dayon si Engineer Socorro Amak sa Philippine Red Cross, daghan kay salamat. Attorney Lisa Jane Estanio, kay virgin pakayo siya ni Aride sa itong Kapihan sa Dipolog. Later on, dili na ni siya shy, no? Wala na, yeah, siya na yung magbuhat ko noon. I'm telling you, she's single. Ladies and gentlemen, wanted Valentine. Valentine date, okay? O si Konsehal Ruben Ligorio sa itong panel, si former Congressman Matoy Barinaga, si Edgar Sorunda, si Paul James Hocolan, si Kisatunin sa staff, si Army Worm, Army Mendoza, okay? Si Taxi Lumba sa ato ang radio broadcast, sa ato ang live streaming www.imandipolog.weebly.com,
Jerome, si Silbert Dumbriano, si Danilo dito sa istasyon, dayon sa atong station manager Richard Villaronte, kini ang inyong regular anchor and host, si Edith Mahintito mong sa Kapihan sa Dipolo mayong kaninyo. Happy Sunday, Kong Hei Fat Choi, God bless us all. Studio, take it away.